Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong tanging ang Panginoon lang ang pumipili ng lingkod na magpapakilala ng kanyang ngalan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 9 na kabanata. Ang pagbabalik loob ni Saul. Samantala, ipinagpatuloy ni Saul ang kanyang marahas na pagbabanta ng pagpatay laban sa mga tagasunod ng Panginoon. Pumunta siya sa punong pari at humingi ng mga sulat ng pagpapakilala sa mga sinagoga sa Damascus, upang kung masumpungan niya roon ang sinumang tagasunod sa daan ng Panginoon, madarakip niya sila, lalaki at babae, at maibabalik sila sa Jerusalem. Habang papalapit si Saul sa lungsod ng Damascus, biglang kumislap sa paligid niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" "Sino ka, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig," sabi ng tinig. "Ngayon, bumangon ka at pumunta sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin." Ang mga lalaking naglalakbay na kasama ni Saul ay tumigil, walang masabi. Narinig nila ang boses, ngunit wala silang makitang sinuman. Bumangon si Saul sa lupa at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makitang anuman. Kaya't hinawakan nila siya sa kamay at dinala siya sa Damascus. Sa loob ng 3 araw ay hindi siya nakakakita, at sa panahong iyon ay hindi siya kumain o uminom ng anuman. May isang Kristiyano sa Damascus na nagngangalang Ananias. Siya ay nagkaroon ng isang pangitain kung saan sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ananias." "Narito ako, Panginoon," sagot niya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maghanda at pumunta ka sa kalye tuwid, at sa bahay ni Judas ipagtanong ang isang lalaking taga-Tarso na nagngangalang Saul. Siya ay nananalangin, at sa isang pangitain ay nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang siya ay makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, maraming tao ang nagsabi sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa iyong mga tao sa Jerusalem. At naparito siya sa Damascus na may otoridad mula sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng sumasamba sa iyo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Humayo ka, dahil pinili ko siya upang maglingkod sa akin, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at mga hari at sa mga tao ng Israel. At ako mismo ang magpapakita sa kanya ng lahat ng dapat niyang pagdusahan para sa akin." Kaya't si Ananias ay yumaon, pumasok sa bahay na kinaroroonan ni Saul, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya. "Kapatid na Saul," sabi niya, "si Jesus mismo ang nagpadala sa akin na nagpakita sa iyo sa daan habang papunta ka rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo."
Kaagad na nahulog mula sa mga mata ni Saul ang parang kaliskis ng isda at muli siyang nakakita. Siya ay tumayo at nabautismohan, at pagkatapos niyang kumain, bumalik ang kanyang lakas. Nanatili si Saul ng ilang araw kasama ng mga mananampalataya sa Damascus. Nangaral si Saul sa Damascus. Dumiretso siya sa mga sinagoga at nagsimulang mangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagtanong, hindi ba siya ang pumatay sa Jerusalem ng mga sumasamba sa taong iyon na si Jesus? At hindi ba nagpunta siya rito sa layuning hulihin ang mga taong iyon at ibalik sila sa mga punong saserdote? Ngunit ang pangangaral ni Saul ay lalong naging makapangyarihan, at ang kanyang mga patunay na si Jesus ang Mesiyas ay lubhang kapanipaniwala na ang mga Hudyo na naninirahan sa Damascus ay hindi makasagot sa kanya. Pagkaraan ng maraming araw, nagpulong ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saul. Ngunit sinabihan siya ng kanilang plano. Araw at gabi ay binabantayan nila ang mga pintuan ng lungsod upang patayin siya. Ngunit isang gabi, ang mga tagasunod ni Saul ay dinala siya at ibinaba siya sa isang siwang ng pader at ibinaba siya sa isang basket. Saul sa Jerusalem. Pumunta si Saul sa Jerusalem at sinubukang sumama sa mga alagad, ngunit ayaw nilang maniwala na siya ay isang alagad at lahat sila ay natakot sa kanya. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostol. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano nakita ni Saul ang Panginoon sa daan at ang Panginoon mismo ang nakipag-usap sa kanya. Sinabi rin niya sa kanila kung gaano katapang si Saul na nangaral sa ngalan ni Jesus sa Damascus. Sa gayoy nanatili si Saul sa kanila at naglakbay sa buong Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa ngalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Hudyong nagsasalita ng Griego, ngunit sinubukan nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga mananampalataya, dinala nila si Saul sa Cesarea at pinadala siya sa Tarso. At sa gayon ay nagkaroon ng panahon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Sa tulong ng banal na Espiritu, ito ay lumakas at tumago sa bilang, habang ito ay namumuhay sa paggalang sa Panginoon. Pedro sa Lida at Joppa. Naglakbay si Pedro sa lahat ng dako, at sa isang pagkakataon ay pumunta siya upang bisitahin ang bayan ng Diyos na naninirahan sa Lida. Doon ay nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Aeneas, na paralitiko at 8 taon nang hindi nakababangon sa higaan. Aeneas, sabi ni Pedro sa kanya, pinagaling ka ni Hesukristo. Bumangon ka na at ayusin mo ang iyong higaan. Kaagad na bumangon si Aeneas. Nakita siya ng lahat ng taong naninirahan sa Lida at Sharon at bumaling sila sa Panginoon. Sa Joppe ay may isang babae na nagngangalang Tabita na isang mananampalataya. Ang kanyang pangalan sa Griego ay Dorcas, ibig sabihin ay isang usa. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mahihirap. Noong panahong iyon, nagkasakit siya at namatay. Ang kanyang katawan ay hinugasan at inihiga sa isang silid sa itaas.
Ang Joppe ay hindi gaanong malayo sa Lida, at nang marinig ng mga mananampalataya sa Joppe na si Pedro ay nasa Lida, sila'y nagsugo ng 2 lalaki sa kanya na dala ang mensaheng, "Pakiusap, bilisan mo at pumunta ka sa amin." Kaya't naghanda si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, dinala siya sa silid sa itaas, kung saan ang lahat ng mga balong babae ay nagsisiksikan sa kanya, umiiyak at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kamiseta at mga balabal na ginawa ni Tabita nung siya ay nabubuhay. Pinalabas silang lahat ni Pedro sa silid at lumuhod at nanalangin. Pagkatapos ay lumingon siya sa katawan at sinabi, "Tabita, bumangon ka na." Siya ay nagmulat dito ng mga mata, at nang makita niya si Pedro, siya ay naupo. Lumapit si Pedro at tinulungan siyang bumangon. Pagkatapos ay tinawag niya ang lahat ng mananampalataya, pati na ang mga balo, at iniharap siya sa kanila na buhay. Ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong Joppe, at maraming tao ang naniwala sa Panginoon. Nanatili si Pedro sa Joppe ng maraming araw kasama ang isang mangungulti ng balat na nagngangalang Simon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.